Marahil tumakbo si Joy nang nakita niya yung suspect, kaya naiwan yung kaniyang mga dala-dala, ma'am. Ang dead body ni Mary Joy is dito siya natagpuan, ma'am, dito. Tapos yung ulo niya dito, yung tipaahan niya dito. Tinignan lang yung asawa niya na nandun na nakahigat. Pero si Dario, umiyak ba? Hindi. Parang tinignan lang yung asawa niya na wala ng buhay. Ang paganto yung taka na justisya na pinunta ko. Kailan mo ba natagpuan yung bangkay ni Mary Joy? 2011. Last year pa? Kumuha po tayo, nag-collect po ng DNA sample sa private part ng victim. Based po sa result ng DNA, wala pong nag-match. Doon sa tatlong person of interest, wala pong nag-match? Wala po, Sir Idol. Nung tinanong ko yung dalawang POI, sir, na-prove ko, sir, na nagsinungaling sila sa akin, sir. Kaya sila yung naging POI ko, sir. Yung pangatlo? Yung kinakasama niya, sir. Sir Dario, willing ho ba kayo, sir, na magpa-lie detector test? Oh. Voluntary po ito, sir, ha? Isa ka raw sa person of interest. So yun, hindi lang ikaw, kundi yung dalawa pa, Yes, kung sir. sinong tumanggi doon sa kanilang tatlo, alam na this, sabi pa nga nila. Oh, sir, oh. So sir, una sa lahat, no, balikan muna natin paano yung proseso po ng pagtukoy natin ng mga person of interest. Persons of interest ko sila, ma'am. Later on, I found out nga they lied, ma'am. Hindi makatugma yung mga sagot nila, ma'am. Binalidate ko din yung mga sagot nila, ma'am. Ang sabi kasi nila, 11:30, wala sila sa area, ma'am. Nag-deliver daw sila ng wood charcoal products sa barangay Mapang, Rizal. Tapos pagpunta ko doon sa tindahan na sabi nila doon sila nag-deliver, hindi sila nagpunta doon. Personally ba, sir, kilala ninyo itong biktima natin na si Ma'am Mary Joy Suwan? Kilala po. Anak ko, anak niya, classmate. Nakaila ko anak ma'am. Ayun ako, dito ko nagsakay lang ni sa akong tricycle. Punta mi sa Mapang. Yung gabinta mi yung uling. Tapos uwi na kami. So, kilala daw niya si Mary Joy? Kilala niyo? Ang tanong po ni Senator Raffy, if kayo ba, sir, ay willing na magpa-polygraph test or lie detector? Willing ko, anak. Kayo po, Sir Rolando. Ako ako'y pugima. Si Sir Dario naman, na isa pang person of interest natin, sir, no, is nag-agree at umuo naman po siya kay Senator. So, tatlo po silang sasalang. And then we'll wait for the result. Una sa lahat na yun, no, kinakalungkot namin yung nangyari kay Ma'am Mary Joy na hanggang ngayon, 1 taon na natin hinahanap yung hustisya. Ang paganto yung taka na justisya na pinunta ko. Matagal nagkakanta justisya, Joy. Personally, Nay, kilala nyo rin si Mary Joy? Kilalang kilala ko. Mabait yun. Mabait. Malapit sila sa akin eh. Dito palagi sila. Manood ng TV. Tapos uuwi sila. Wala naman akong ni Joy. Mabait si Joy eh. Kayo, sir, gaano po kayo katagal na magkarelasyon ni Ma'am Mary Joy? 10 katuig, ma'am. 10 taon. May ilan pong anak? 9 o 8 ng edad na, ma'am. Duhara. Kung ikaw ang tatanungin, sir, ano ba sa tingin mo ang motibo? Bakit kaya pinatay si Ma'am?
Ang iya kong gisulti na ako, ma'am, nga dili siya pagiunan ng dala na. Ang sabi ni Joy, mayroon daan nga hindi pwede, binawalan sila pagdaan. Sino po ang nagbawal daw? Si Rene may dangga na, ma'am, Rinaldo Apostol, Rene. Yung may-ari ng Oo. kalup doon po. Oo. Nangyari ito, sir, pumunta siya ng Kalamba, umaga, tapos 11, nakauwi pa daw siya Nakita daw siya ni Consi. Ngayon, nasaan ka nun, sir, nung dumating siya? Sa balay, ma'am. Mga anong oras ka nagtaka na bakit wala pa si Mary Joy? Hapon na, ma'am. Kagabi una. So, nung nakita niyo, sir, na wala nang buhay, si ma'am, ano po ang naisip ninyo kaagad? Nandisol po, ma'am, upatakatag pangisuan ng mga tao. Nga daghan kayo kanihin tabang upangita na to para makitaan. Di igo na lang gin pagkuan nga tagatapok gin tulog kahalog. Basang-basa yung yung naghanap. Tapos Ano yung gikuhanan kailangan umuwi yung naghanap para makabihis. Ayun, sila lang tatlo ang naiwan doon. Yun sa lugar nga, doon Ang siya. gitarbawaan. Sir, isa po kayo sa person of interest. Ngayon, isa sa mga challenge po or hamon ni sir ay kung kayo ay willing na sumalang sa lie detector. Kayo po ay handa na sumalang, sir. Oo, sige, ma'am. Ang gusto niya may hustisya yung asawa niyang namatay. Sabi ko naman sa kanya, aanhin natin pag naghustisya. Wala naman tayong makatulong sa atin eh. Yun, palagi naman ako nanood. Yun, doon ako nakaisip nga, siguro lalapit tayo ni Idol Rapi Tulfo. Nakatulong naman si Idol eh. Bakit sobrang nag-effort ka? Talagang pinursigi mong matulungan si sir? Inaawa naman ko sa kanila. Tapos yung asawa niya, giturin ko ng anak eh. Yun lang ang gusto ko. Kahit naman manganganib yung buhay ko, tinutulungan ko talaga sila. Kahit yung anak ko, pati yung kapatid ko ayaw, ako tumutulong sa kanya din. Hindi naman ko nanghingi sa kanila. Ikaw, Nay, kung nasan yung suspect ngayon, may gusto kang sabihin sa kanya, Nay, kung napapanood niya man ito? Kung totoo naman siyang may sala, umaamin. Aminin niya nga siya ang pumatay. Yun lang ang gusto ko. Anong gusto yung mensahe sa asawa niyo? Magpasalamat lang kung matagan ng hustisya. Joy, pabuta, Joy. Basig matagan ng hustisya, Joy. Salamat lang daw siya sa asawa niya. Nakita ko ba yan, Joy? Yun lang. Ang hostisya na ko, Joy. So, ayun, ang maging magagandang daan talaga dito, sir, no, is yung magiging lie detector ninyong tatlo. At maganda rin to, sir, na sumalang kayo para malinis din yung side ninyo. Halos mag-iisang taon na nang huling matagpuan ang walang buhay na katawan ng isang manicurista na si Mary Joy Suwan. Dito yan sa liblib na lugar ng barangay Napilan, Purok 2, Misamis Occidental. Nakita namin si Madam, dito yung daanan, ma'am. Tapos dito yung daanan patungo sa kanilang tinitirhang bahay, ma'am. More or less mga 200 meters pa, ma'am, yung tinitirhan lang bahay nila ni Dario. Maaring naglakad na siya dito, papasok, and then dito na nangyari, tas doon na siya dinala. Instead of di na siya nakauwi eh. Yes, ma'am. Ituturo ni sir kung saan ba dito yung sinasabi nila, sir, no, na pinagbabawalan nilang dumaan si Ma'am Mary Joy. Ito yung daan, ma'am. Sinasabi, ma'am, na pinagbabawalan si Mary Joy. Kasi ito yung rason, ma'am, na interview ko kasi si Rene Apostol, ma'am, yung may-ari ng lupa. Ang sabi niya, pinagbabawalan nila sila Dario at Mary Joy na dumaan dito kasi doon sa dulo, ma'am, meron kasi siyang mga isda, mga koi, tapos mayroon siyang mga poultry. Tapos ayaw niyang ma-distract yung kanyang isda at saka mga manok. Bakit hindi natin naisama sa person of interest itong si Sir Rene, itong may-ari? Isa siyang passionate na tao, ma'am, kasi nakita ko nga doon sa kanyang bahay, marami siyang mga bonsai. Wala siyang time nga, ma'am, na pumunta doon, ma'am. Kaya mayroon siyang mga caretaker, ma'am. Ang land caretaker lang niya, ma'am, is si Mario Vidal lang, ma'am. Kasi din kasama ni Mario Silando every time na mag-deliver sila ng uling doon sa Barangay Mapang.
Bali, dito nagsimula yung crime scene, ma'am. Dito namin na-recover yung mga isda na dala ni Mary Joy, saka yung tsinelas niya. Dito namin na-recover. Okay. So, wala pa yung katawan dyan, sir? Wala pa, ma'am. Saan po siya nahanap later on? Doon, ma'am. Marahil tumakbo si Joy nang nakita niya yung suspect, kaya naiwan yung kaniyang mga dala-dala, ma'am. Tapos doon siya pumunta, ma'am. Dito nakita yung bag niya, ma'am. Nandun din yung pera, ma'am. Hindi nawala, ma'am. Kompleto pa, sir? Kompleto, Bagong kompleto. withdraw? Yes, ma'am. Bagong withdraw. And then bag. From dito yung bag niya, sir. And then saan na po siya nakahandusay, sir? Ang dead body ni Mary Joy is dito siya natagpuan, ma'am. Dito. Tapos yung ulo niya dito, yung paahan niya dito. Kung pagtatagpi-tagpiin natin, kung sinasabi nyo kanina, sir, na may dalawang way, kung dito saan nangyari ang crime scene, and then dito yung bahay, papunta dito. So, ang tanong ko, sir, may iba pa bang kapitbahay si Dario at si Ma'am Mary Joy na doon din ang way, or? Meron silang kapitbahay, ma'am, pero malayo din. Malayo. Walang malapit na bahay doon sa kanilang tinitirhan, ma'am. So, ngayon, kaya natin dito nakikita, no, yung bakit isa sa mga person of interest itong si Sir Dario. Yes, ma'am. As of now, ma'am, wala talagang eyewitness, ma'am, na makatutulong sa pag-solve ng kasong ito, ma'am. Kayo, sir, ang may-ari nitong area or lupain kung saan natagpuan ang katawan ni Ma'am Mary Joy. Sa pagkakaalam ko, yung namatay, palagi ang dumadaan dito sa daanan nila papuntang magtrabaho sila. May isang beses daw na pinagbawalan nyo silang dumaan dyan. Bakit po ba pinagbawalan nyo sila, sir, na dumaan dyan? Dahil doon sa kuan, hindi ko naman sila pinagbawalan. Saka yung nakausap ko lang, yung si Joy. Pinagbawalan ko silang dumaan doon sa gilid ng aking manukan. Kasi madisturbo yung layer chicken, may stress. Binigyan ko sila ng daanan dito sa shortcut nila. Hindi ko sila pinagbawalan na bawal magdaan dyan sa lupain namin. Nalalaman ko na yung istorya na bakit si Dario na asawa niya ngayon lang naghanap na umabot yan kaninang mga alas 11 umaga. Alam niya na uuwi yon kasi nagpadala pa nga siya ng pambili ng isda para pang ulam nila sa tanghalian. Siyempre alam niya bakit gabi na nang hinahanap niya. Si Dario, sir, ano pagkakakilala nyo sa kanya? Nananakit ito or may nag-away sila ni Joy? Ako mismo, witness ako niya na sinasaktan niya si Joy. Paano pong pananakit, sir? Sa aking manukan, yung ibaba doon, mayroong ilog. Katapos doon sila naglalaba, doon si Dario magpapaligo ng kalabaw. Pagkatapos, nag-aaway sila. Pagkatapos, binato ni Dario yun si Joy ng tsinelas. Kawawa naman kasi maliit lang na babae yun eh. Tinamaan si Ma'am? Hindi din tinamaan kasi yung mga bata nga inutusan ni Dario na kunin yung mga tsinelas na pinambabato niya. Okay. Kayo ang may-ari ng lupain dyan. Sino-sino lang yung may mga access dyan? Palaging dumadaan dyan si Dario at saka yung asawa niya, si Joy. Ang nalalaman ko dyan tungkol kay Dario nung nag-aasawa na yan, si Luso. Si Joy, marunong naman yun magkuskus ng kuko. Anong tawag niya? Manicure. Sinisingil ni Dario yung kita ni Joy. Pagkatapos, pag hindi ma-explain ni Joy ng mabuti, kasi yun si Joy, mahina yung boses ni Joy. Maliit, mahina. Pagkatapos, bingi pa. So, hindi mo minsan maintindihan yung sinasabi ni Joy. Oh, so kung hindi ma-explain ni Joy, anong ginagawa? Pinapagalitan niya. Tapos paano nagsiselo, sir? Saan yun? Yung si Joy, magkakapira si Joy, parang diskumpiyado ata siya na hindi ikuan ni Joy, remit yung kita niya ng eksakto. Kasi yun si Joy sa nalalaman namin noong nakita na yung pagkamatay ni Joy. Yung mga pera ni Joy, iba yung nasa sa bulsa, iba yung nasa bag, di ba? Oo. Parang nakaseparate yung mga pera. May nabanggit ba na lalaki? Sasabihin natin dito sa Makabagong kuan, mayroong maraming marites dito sa amin. Kaso lang, hindi magsasabi kasi takot sila kung masabit sila sa kaso.
Anong masasabi niyo na parang kayo ang tinuturo ni Dario na pumaslang sa asawa niya? Iwan ko sa kanya. Bakit? Hindi naman kami nagkaaway niya ni Dario. Minsan nga, umuutang pa nga yan dito ng mga pagkain para sa baon sa kanyang mga kuwan si Joy. Okay, so ito yung manukan nyo, sir, ano? So saan ba dapat sila dumadaan po, sir? May shortcut kasi dito galing sa bahay nila eh, doon sa ibaba. Dito sila dadaan. Sinabi ko kay Joy nung nagkausap na kami ni Joy, kasi si Dario ayaw lumalapit sa akin eh. Hindi nga kami nag-uusap niyan. Dito sila dadaan. Yung mga manok ko, madisturbo yan, may stress yan. Wala nang itlog na maharbis namin. Dito sila dadaan. Si Joy lang ang nakita kong dumadaan dito. Hindi ko nakikita na si Dario dumadaan dito. Noong sinasabi ko sa inyo kung saan sila makikita ko na mag-away dito. Malapit lang eh. Diyan sa diki na yan. Kasi nandyan na yung may sapa eh. Sa ibaba niyan, may sapa na dyan. Diyan naglalabas si Joy. Siyempre kung ako mayroon akong sinasadya yan na dyan na pupuntahan, makikita ko talaga sila. Pero mula nun, sir, talagang di mo na sila pinapadaan na dito? Hindi na nagdaan si Joy dito. Ayun kasi yung isa sa mga dahilan, sir, kung bakit nadadawit kayo dahil kayo yung may-ari ng lugar, ng bahay, ng lupa, saan nangyari. Ayan, at least naklaro natin at nakita natin yung poultry na tinutukoy ng nila Sir Dario. Nakita ko siya dyan, ma'am, bumaba, sakay ng motorsiklo, ma'am. Yung ang nag-drive, yung pamangkin ng kalivin niya. Tapos may kasama siyang iba, kapatid nung nag-drive. Tatlo sila bali sa motor? Oh, yes, ma'am. Okay. So, nung pagbaba niya, ma'am, may pinuntahan pa ba siya? Diretso na. Wala bang sumalubong sa kanya? Or wala ba kayong nakitang kasabay niyang pumasok? Wala, ma'am. So, ma'am, paki-explain anong oras kayo gumayak papunta ng Kalamba and anong oras na rin kayo nakauwi? Umaga, ma'am, sabay kami papuntang Kalamba, sumakay kami ng bus. Tapos doon, kami sa 4-piece. Pagtapos noon, hindi na din kami nagsabay. Ba't di na kayo nagsabay, ma'am? May binili pa kasi ako, ma'am. Anong reaksyon niyo, ma'am? Kasama mo lang nung umaga, tapos kinabukasan, namatay na. Ma'am, nalungkot, na-shock. Kasama naman natin ay ang huling naghatid, kung saan huling nakita si ma'am na bumaba. Kumusta po yung mga pangyayari nung kumuha kayo ng 4-piece? Nagkuha mi og ATM. Dayon, pagsulod sa iyang ATM na ay 37 to. Pag human naman ko, then uli dayon me. Ukauban sa kong manghod. Kato kong manghod nga si Mirian. Okay, so kasama niyo siya? So inangkas mo siya sa motor mo? Tunga man siya. Ulahi man ko. Then pag sino ang nag-drive? Ang drive ako ang manghod. Then siya nasa ulahi. Then naasa gipang bit-bit nga mga isda, notebook, o katong mga ballpen o mga lapis. Maura gito iyang napalit dayon. Wa na mo po say daghang istorya. Maura man to pag uli na namo. So nung binabaan nyo na siya, ma'am, dito sa tapat ng bahay nila konsihal. Straight siya uli. Wala bang sumalubong na sa kanya? Wala man say istorya namo nga mauna. Kayo yung isa sa mga residenteng naghanap-hanap. Pakikwento paano po yung naging proseso ng paghahanap, paano nyo na tagpuan, and ano yung mga nakita ninyo doon sa crime scene? Gabi, naghanap kami tapos doon sa may sapad, yung malapit na sa kanilang bahay, nakita namin siya na papastol lang kanyang kalabaw. Tapos mga around 8 ata yun. Umuwi kami ng papa ko kasi pagod na. Tapos sinubukang tawagan ni papa yung cellphone ni Mary Joy kasi nanghingi kami ng number. Yung ibang naghahanap, biglang sumigaw. Kaya tapos nung nandoon na ako, may narinig parang nila parang nagre-ring na cellphone, kaya tapos hanggang sa nakita na namin yung bag na nakatabon siya ng mga dahon. Hanggang sa yung rescue pang nila, muntik niyang maapakan ata yung bangkay na nandun sa parang bangin na nakahiga sa mga dahon-dahon. Okay, yung pagkalagay ng dahon parang tinakpan din. So nung nakita siya ng kinakasama, Sir Dario, anong reaksyon? Tinignan lang yung asawa niya na nandun na nakahiga. Tapos yung mga anak niya man niya ay
ayun, umiiyak ng sobra dahil wala na ng kanilang ina. Pero si Dario, umiyak ba? Hindi. Parang tinignan lang yung asawa niya na wala ng buhay. Ngayon may kasama natin si Ma'am Gina, no? So ikikwento niya sa atin, nung gabi na naghahanap sila, nagkaroon daw sila ng pag-uusap din ni Sir Dario. So pakikwento ma'am, paano nagsimula at nasaan kayo nung mga gabing yon? Di sa kuan ma'am, sa kalsada. Di nag-istorya siya sa akin nga nagpadala siya og kwarta 200 ipapalit og isda para paniud to. Anong sinagot mo? Basin daw ko og nagpila sa pagkuha sa ATM. Sabi mo, bakit ngayon ka lang naghanap na mag-aalas 6 na kung lunch time pa lang or pananghalian ay dapat nakauwi na? May mga naikikwento ba siya sa inyo, ma'am, na tungkol sa kanila ni Sir Dario? Yun nga, yung asawa daw niya minsan, nag-aaway sila kasi yun nga din, ayaw daw magbigay. Kung ano yung income niya, sa kanya lang. Siguro sa point ni Joy is mag-asawa na sila eh. Kailangan, kung anong meron sa asawa niya is siya yung may hawak. Pag nagkakakwentuhan kayo, ma'am, pag nagmaminamanikuran ka niya, may mga nakikwento pa ba siyang iba? Bakit daw yung mga anak niya kasama niya lagi pag siya'y nagmamanicure? Ano ang sabi niya? Ang sabi naman niya, ma'am, is talagang kusa yung mga anak niyang sumasama sa kanya kasi baka nababagot din sa kanilang bahay. Gusto ng mga anak niya kasama siya palagi, yung gano'n. Pero wala po bang nababanggit sa inyo si Ma'am Mary Joy na siya ay pinagbubuhatan ng kamay or nasasaktan ni Dario or nagkaroon sila ng malalang away? Never din siyang nagsabi sa amin, ma'am, na pinagbubuhatan siya ng kamay. Siguro nag-aaway sila verbally pero never daw siyang sinaktan. Wala. Kumusta siya bilang tao, bilang kaibigan? Mabait naman siya or iisipan niyo ba na merong ganong kagrabing may galit sa kanya para patayin siya ng gano'n? So far, ma'am, parang hindi. Kasi si Joy, tahimik lang na tao eh. Hindi nga masyadong nagsasalita. Kung hindi ka rin nag-uuna sa kanya, parang hindi mo maiisip na may galit sa kanya or may papatay talaga sa kanya nung ganun talagang grabing galit na kailangan siyang ganun klaseng pagpatay sa kanya. Ma'am Mary Grace, ma'am, may kutob ba kayo? May idea kayo? Sino ba ang gumawa nito sa kambal ninyo, ma'am? Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya. Bigla naman siyang nagsabi ng takot siya. Takot? Kanino daw siya takot, ma'am? Hindi ko po alam. Sabi na, ang bisis lang yun. Oo, anong pagkasabi niya, ma'am? Meron daw nag-aabang sa kanya. Tapos hindi niya nagsabi sa amin. Si Dario, anong pagkakilala mo kay Dario, ma'am? Kasi isa siya sa mga person of interest. Kumbaga, tatlo sila, isa siya sa mga maaari. Pero kung ikaw ang tatanungin, masasabi mo ba na maaring siya or... Wala naman silang mag-aaway. Wala silang mag-aaway. Ikaw, Tay, kumusta sa'yo si Dario? Mabait ba si Dario? Mabait. Mabait. Nakikwento ba sa'yo ni Ma'am Mary Joy dati na may alitan sila, may nag-aaway? Wala. Ngayon naman, based sa pag-iimbestiga pa, maraming lumalabas na maaring meron pang ibang person of interest. At 2 tao nga ito, maliban dun sa 3. So, kilala niyo, ma'am, itong 2 taong ito na bagong person of interest natin? Alam ko po yan. Kilala niyo po? Opo, yung maliit pa kami, doon na kami nakatira. Hindi ko nga alam kung... Nakatira saan, ma'am? Sige, sa... Doon po sa Manila. Kasi yung tatay ko saka yung nanay ko po, nagkahiwalay. Kahit saan-saan lang po kami magkapatid. Paano po kayo napunta doon sa bahay nila Tran? Parang nag-aaral pa ako ng kinder o grade 1 ba yun? So grade 1 pa lang kayo, kilala nyo na itong sila Mr. Tran? Opo, kasi yung asawa niya, kapatid po yung nanay ko. Ah, okay. Yung asawa ni Tran ay kapatid ng mama nyo. Tama, ma'am? So paano po kayo natira doon sa kanila? Hindi po, yung nag-aaway na yung tatay ko sa nanay ko. Nagkahiwalay lang po kasi silang dalawa. Yung iniwan ako ng nanay ko, hindi ko nga alam kung saan pumunta. Tapos may lalaki nang lumapit sa akin. Tapos binigyan po ako ng yung Star Apple. Tapos, iwan ko ba kung bakit pag dinala doon sa yung kuprasan, yung landahan, doon. Kami lang ng 2. Tapos yun ang ginagawa nila sa akin. Tapos sabi niya huwag susumbong daw. Ganun daw. So may ginawa po sa inyong panghahalay itong, sino po doon ang gumalaw sa inyo, ma'am? Yung anak ni Ronnie po. Si Jack. Ilang beses pong may nangyari sa inyo noon, Jack, na ginalaw kayo?
Dalawa lang yata yun, yung pagbalik ko na lang dito. To yung 2018 yata. Di ka ba niya nabuntis? Yung isa. Yung bunso ako. Ilang taon na po yung bunso? 7 years old. Si Mary Joy ba, may nabanggit ba siya sa inyo na siya ay ginalaw din nito? Opo, ginalaw daw ng tatay niya kasi sabi niya tumatalon daw sa bintana. Yun lang ang sinasabi niya sa kanya. Okay, so yung tatay naman, kung si Jack sa'yo, tapos yung tatay naman ni Jack ang gumalaw kay Mary Joy. Hindi ko nga alam kung sino bang dumalaw kay Joy. Pero nagsabi po si Mary Joy sa inyo? Yung tatay, meron nagsabi sa akin, yung tatay na. Ikaw ba ma'am, sa kutob mo, may kinalaman kaya itong dalawang mag-amang ito? Kasi parang may history na ng pang-ano sa inyo ma'am eh. Yun na lang na sinasabi ko, natatakot lang po ako. Tapos may nagsabi sa akin nung matayon daw yung bata yung maliit. Kaya inalagaan ko na ng mabuti. Hindi ko alam kung sino yung sinasabi yung tumatawag lang sa akin. Sino daw ang papatayin? Yung bunso. Yung bunso niyo papatayin daw po? Sino po nagsabi? Hindi ko po nga alam. Paano po sinabi sa inyo? Narinig nyo or tumawag po sa inyo? Tumawag po sa amin yun. Tumawag sa inyo? Ano po ang pagkakasabi? Papatayin daw yung batang bunso o ipa-adapt na lang yun sa ibang tao. Pero may mga pagbabanta ba dati sa inyo sila Jack at itong si Tran na pag kayo'y nagsumbong papatayin or may gagawing masama? Yun na nga yung sinasabi niya sa akin. Pero hindi ko na lang sinasabi sa akin kasi ayoko po nang magulo. Kasi meron tayong concerned unknown citizen na nagsabi na nga maaaring itong dalawang tupa ay involved dito. Pero hopefully matumbok natin sa tulong po ng PNP natin at antayin din natin yung resulta ng lie detector ng tatlo nating unang person of interest para kung hindi man nagsasabi ng totoo itong tatlo maaari nating i-focus naman dito sa dalawa pang bagong person of interest natin, ma'am. Natapos po natin yung lie detector test or polygraph test natin dito sa mga person of interest natin. We have 3 subjects, sir. After this examination, sir, ano po yung mga susunod pa natin gagawin na hakbang? Kahapon, ma'am, nakatanggap kami ng tawag galing kay Police Lieutenant Colonel Bade. Tapos sinabi niya na initially, meron na daw result ng polygraph examination. In-email niya yung initial result. Kung sino man yung deceptive, doon na kami mag-focus ng aming investigation. Tayo na lang namin, sir, na ma-receive and then we'll let Sir Rafi read the results, sir, so together with the POIs. Sir, isa sa mga dahilan kung bakit kayo isinama bilang person of interest dahil nung kayo po'y kinakausap daw ng mga pulis, iba-iba daw po yung mga statement ninyo. Kasi ang tinanong, ikaw ba mismo ang taong nanakit kay Mary Joy Suan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay? Sabi niyo po, hindi. Pangalawang tanong, ikaw ba mismo ang taong nanakit kay Mary Joy Suan na natagpo ang patay sa Purok 2, Barangay Napilan, Sapang Dalaga? Sagot niyo ulit, for the second time, no. Pangatlong tanong, alam mo ba ng buong Katsyakan kung sino ang taong nanakit kay Mary Joy Suan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay? Hindi po. So parang inuulit-ulit lang, iniikot-ikot lang ang katanungan. Ayon po sa polygraph test, kayo po ay hindi. Hindi po nagsasabi ng totoo. Kayo po ay nagsisinungaling. Yun lang po yun. Si Rolando Paje, Chuy ni Mario, nagsasabi ng totoo, telling the truth. Mario, base po sa polygraph test, ikaw daw, Mario, nagabaka. Unsa naman Giubo ko ato, sir. Ginaubo ka. Sargento Dumaog, makakatumbok kayo siguro
isang araw ng matibay na circumstantial evidence o circumstantial witness, sabi nyo nga, na makapagtitibay sa inyong ginagawang investigasyon. Yes, Senator Rafi.